Hi mga kabesyo, ako magaganda na katulad ko. Char! So for today's video, I'm so excited because I made it sa Imada for the very first time. Yes, it's my first time ever. So alam niyo ba mga kabesyo, na lagi kong gustong-gustong itong soft and fluffy Filipino bread topped with butter and sugar. So finally, nakapag-decide ako na gawin ito sa ating bahay. So kung dati binibili ko lang to sa bakery, ngayon kayang-kaya ko lang gawin. So I'm a little nervous mga kabeshi, but also super excited to share this experience with you. Kasi alam niyo naman, hindi to perfect, kaya medyo talagang naninervous pa akong i-share sa inyo. Charot, may pa ganun. So if you want to see how my first attempt turned out, just keep on watching mga kabeshi wak. So let's get started. So una, bread flour po pala ang ginamit ko dito. Pero kung wala kayong bread flour, okay naman ang all-purpose flour, pero mas maganda kung bread flour ang iyong gagamitin. So kapag nagme-measure pala ako ng flour, hindi ko siya ini-scoop directly from the flour bag. So ang ginagawa ko is, pinapluff ko muna yung flour natin, tapos ini-stir ko siya para mag-loosen each. Tapos ini-spoon ko siya sa ating measuring cup, tapos i-overfill natin siya slightly, tapos level it off with a knife or using your fingers, ganun. So why this matters? Kasi if you add too much flour, bread comes dry, hard, heavy, ganun. And then, add too little naman, the dough becomes sticky and flat. So, kung mayroon kayong scale, mas perfect. Pero kung wala naman is magtyaga tayo sa ating measuring cup. So, maglalagay pala tayo dito ng sugar, asin, tapos i-whisk natin sila hanggang sila ay mag-combined. So, gagamit pala ako dito ng instant yeast at maglalagay din pala ako dito ng sugar. At warm milk ang gagamitin ko dito. So, yung mga iba mga kabeshi is, hindi na nila to ginagawa ang ganitong process. Kumbaga, kapag instant yeast yung ginamit mo, is pwede mo na siyang idirekta sa flour. Pero para sa akin, mas gusto ko itong process na ito kasi mas madali siyang umalsa yung ating dough kaysa idirekta ko yung ating yeast sa ating dry flour. Ganun. Ang napansin ko kasi, nung hindi ko dissolve yung ating instant yeast sa warm milk, ang tagal niyang umalsa. Pero nung dinissolve ko siya sa warm milk natin ay ang dali niyang umalsa. Siguro umabot lang siya ng 1.5 oras is umalsa na siya. Pero nung hindi ko siya dinisolve, ay naku, siyang bago siya umalsa mga kabeshiwak. Lalong-lalo na at yung ating weather dito sa Jumerica is malamig, ganun. So anyway, kapag nahalo na natin sila mga kabeshi, let it sit for 5 to 10 minutes until foamy. So, kapag after 5 to 10 minutes is hindi siya nag-foam, ibig sabihin yung nilagay yung milk is too hot or yung ating yeast is expired na, ganun. So, dapat yan yung magiging itsura ng ating mixture na yeast after 5 to 10 minutes. So, ngayon naman ilalagay na natin dito sa ating dry ingredients. Tapos, ilagay na rin natin itong ating itlog and mix until a rough dough forms. So kapag ganyan na yung kanyang itsura mga kabeshiwak, ipagpahinga muna natin ito mga at least 20 minutes before kneading kasi para hindi na kayo mahirapan mamaya kapag i-knead nyo siya. So ito ay para lang sa mga mano-mano ang gagamitin. Pero kung meron naman kayong mixer, so hindi nyo na ito kailangan ipagpahinga ng mga 20 minutes. So after na pinagpahinga natin yung ating dough, ito na yung kanyang itsura. So mga kabeshiwak, maglalagay pala tayo dito ng softened butter. So kapag wala naman kayong butter, pwede po kayong gumamit ng cooking oil. So ininid lang natin ito until smooth and elastic, mga about 10 to 12 minutes. So dapat yung ating dough mga kabeshiwak ay soft and slightly sticky, not dry, katulad natin or katulad mo. Charot! So ang gagawin ko dito ay maglalagay lang ako ng oil dyan para kapag ininid natin siya ay hindi siya dumikit. Hindi na ako gumamit ng flour para hindi masyadong mag-dry yung ating dough. Tapos, syempre, maglagay din tayo ng konting oil sa ating mga malilinis na kamay. So, after 10 minutes kneading, ito na yung itsura niya mga kabeshi. So, ngayon naman, ang gagawin natin mga kabeshi is mag-window pane test tayo. So, kumuha lang kayo ng small piece of dough. Tapos, stretch lang natin ito gently. So, kapag binanat mo siya at hindi siya napunit, ibig sabihin is ready na yung ating dough. Pero kung madali lang siyang mapunit mga kabeshi, ibig sabihin kailangan mo pa siyang i-knead mga 5 more minutes pa mga kabeshi. So ang ginagawa ko naman dyan mga kabeshi, yan yung tinatawag nilang finger poke test. So kapag pinindot mo sa gently with your finger and if the dent slowly comes back halfway, that means okay na yan mga kabeshi wak. As in, perfect! Ganon. So dahil okay na yung ating dough mga kabeshiwak is itatago ko ito or ilalagay ko ito sa ating kaldero. Tapos nilagyan ko ng oil yung ating kaldero. Lagyan mo din ng oil yung ating dough para hindi siya mag-dry. Tapos takpan natin ito at hintayin natin siyang mag-double size. So mga 1 oras or 2 oras is magdo-double size na ito. Pero depende pa rin ang temperature ng ating lugar. So kung malamig ang ating place, mas matagal itong umalsa. So itago lang natin ito sa medyo warm place, okay? Okay mga kabeshiwak, tignan natin yung ating dough kung umalsa ba siya. Tignan nyo naman kung gaano umalsa yung ating dough. Tignan nyo mga kabeshiwak, OMG! Grabe! Feeling ko, isa na akong successful na baker.
So ayan mga kabeshi, tuwang-tuwa ako dyan na umasa yung ating dough kasi nung first try ko is pumalpak yung ating dough. So ngayon, naging success na siya kaya tuwang-tuwa ako dyan. Kaya pasensya na kayo kung medyo masyadong overacting yung aking reaction dyan. So anyway, mag-shape na tayo ng ensaymada. So palampasin lang natin yung hangin ng ating dough. And maglagay lang tayo ng konting oil dyan. So ngayon, i-divide natin itong ating dough. Bahala na kayo kung gaano kalaki yung gawin yung ensaymada. So tinansya ko lang ito kasi wala tayong timbangan. Kung meron kayong timbangan or scale, mas maigi. So pagkatapos kung i-portion yung ating dough, ipa-flatten lang natin ito ng oblong shape. Tapos pwede nyo siyang lagyan or pahiran ng butter and then i-roll natin ito ng pahaba hanggang sa mga siguro ang sukat niya is 12 inches. So kapag na-roll nyo na siya mga kabeshiwak, pagpahingain mo muna natin ito para mamaya is madali lang siyang i-shape. So ngayon naman kunin natin yung una nating na-roll and then i-shape na natin ito. Iikutin lang po natin ito na parang spiral siya tapos yung kabilang dulo is ilagay nyo sa ilalim. So after shaping, final proof before baking. So, pinaasa ko lang ito mga at least 40 minutes. So, bago ko ito i-bake mga kabeshi is pinahiran ko lang siya ng milk. And then after that, i-bake natin ito sa ating preheated oven. So, ang temperature ng ating oven is nasa 305 Fahrenheit. Tapos, i-bake natin ito mga at least 18 to 20 minutes or until lightly golden. So, iba't iba yung ating oven mga kabeshi. So, dapat bantayan nyo yung ensaymada nyo while baking para hindi siya ma-overbake, ganun. Okay na yung ating ensaymada. Ngayon naman, palamigin lang natin ito and then maglagay tayo ng butter or margarine. Tapos, i-roll lang natin ito sa ating sugar. So, ito na yung ating mga ensaymada mga kabeshi wax. So, let's test. So, itong asawa ko muna ang titikim bago ako. Okay, here we go. Taste test. Smells good, looks good. Show me, babe. Buttery, sugary, delicious. No, it's good. It's baked right. Good consistency. It's perfect. Perfect. Rate 1 to 10. 10. Definitely good. I definitely want this with my coffee. Tomorrow? That's perfect with coffee? Yeah. Wow, that's my first ensaymada and it's... Perfect. Kain. Tikman natin yung aking ensaymada. Look at that. Woo! OMG, ang sarap. Look at that. So ayun mga kabeswa ko magaganda, hanggang dito na lamang ang ating ensaymada journey. And I hope you enjoyed our sweet creation today. So if you like this video, please click the like button. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe and leave a comment down below. So until next time, thanks for watching. Bye!